Vice President Sara Duterte at tila mukhang minamadali pa ang Senado para sa pagdinig ng Senate trial patungkol rito. Baho ni Congressman Chenky Luistro na bisto matapos ibulga ng isang source na ito pala ang kongresistang tinutukoy ni VP Sara na may utang na 9 na milyong piso. Tignan niyo yung source nila kung sino. Ng asawa ni Attorney Nan Scarpio. Ito ang nakakagulat na revelasyon na tila ilang buwan na rin hinuhulaan ng taong bayan kung sino nga ba ang nooy pinahawatigan ni VP Sara na mayroong patong-patong na milyones na utang sa law firm ng kanyang asawa. Kung pagbabasihan raw ang accountability, hindi raw ba nahiya ang kongresistang kahit tagal-tagal na ng kanyang 9 million peso debt sa law firm ni Attorney Man Scarpio, ngunit hanggang ngayon, hindi pa raw ito binabayaran ng kongresista. Ilang netizen ang hindi makapaniwala sa revelasyong isiniwalat ng well-known Duterte supporter na si Joey Debre matapos ang kanyang live video kung saan dito'y yan ang search nila, si Joey the Vibrator. Ni Luistro. Sa kanyang live video, sinabi mismo ni Joey na ang kongresista ng 2nd District ng Batangas ang siyang tinutukoy di umano ni VP Sara na may utang na 9 na milyong piso sa kanyang asawa. Ayon mismo sa DDS vlogger, kung accountability ang pag-uusapan, hindi ba raw dapat mahiya si Luistro at magbayad dito ng utang sa isang private citizen na kinuhaan niya ng serbisyo na sa tagal-tagal raw ng panahon. Bakit hanggang ngayon, hindi raw makabayad ng 9 na milyon piso si Luistro? Kakapalan na nga lang raw talaga ng mukha ang taong humaharap sa iyo sa publiko, ngunit alam niyang hindi siya nagbabayad ng utang sa isang abogado. Nawindang pa ang maraming netizen sa isiniwalat ng dating kaalyado ni Chenky Luistro na kung hindi pa raw ito nanalo sa 2nd District ng Batangas, malamang hindi rin daw sila babayaran sa ginawa nilang serbisyo sa nasabing miyembro ng Kongreso. Panoorin ang Luistro, hindi nga niyan kinaya yung kaso ng asawa niya na mayroong rape case eh. Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa... Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday para na maayos yung kaso ng asawa niya. Ayan, Romeo Acop, di naman yan. So ayan guys, so kung kukuha naman kayo ng source, wag naman doon sa tao wala pang napapatunayan. Kahit nga yung kanyang exam hindi niya maipasa, di ba? At saka speaking of utang, so sing intindi na itong si Luistro ay hindi kurap kasi nagkakautang, di ba? Imaginein mo, kung ito ay nangungurap o nagnanakaw sa kaban ng bayan, ibig sabihin may pambayad ito at kayang bayaran yung 9 milyon na sinasabi niyong utang. At kung sinasabi mo naman na itong si Kong Luistro ay humingi ng tulong sa law firm ng asawa ni VP Sara, o saan ba? Ano ba yung law firm? Di ba lapitan, hingian ng tulong? Ganyan ba ang mga diskarte nyo? Gagamitin nyo talaga yung mga eksenang yan? Diyos ko po, Joey! Ipasa mo muna ang exam mo. No? Yung ang ano mo diyan sa binte, hindi namin pinapakailman, tapos maghihimasok ka dyan. Ikaw pa talaga yung gagawing source na wala ka pang napapatunayan kahit sa sarili mo. Diyos ko po! So ayan ha, isang patunay lang yan na hindi corrupt si Luistro kasi nababaon sa utang. Ngayon, meron tayong tinatawag na innocent until proven guilty. Kailangan patunayan nyo muna. No? Kailangan nyo mapatunayan yan. Kasi ang dapat nag-i-issue niyan, yung asawa ni VP Sara, hindi si VP Sara, hindi ikaw. At saka, dito ba ang sumbungan ng utang? Bakit ayaw nyo mag-file ng case dyan sa utang na niya para makabayad si Luistro? Bakit kailangan dito sa social media? Isinabay nyo pa talaga sa issue ni VP Sara about sa confidential fund, sa panggugurgur sa kanya ni Luistro. Pinepersonal nyo na di ba? Yung mga issue ng gano'n, yung lapit-lapit sa law firm, hindi dapat yun yung issue. At saka yung mga utang-utang, hindi yan isinasama sa issue ng ganitong usapin. Ang usapan dito, it's all about Sara, hindi it's all about Luistro. Ang ipangtanggol nyo, ang hanapin nyo at sugsugin ninyo, kung saan dinala yung mga confidential fund na hinahanap na pera ng taong bayan. Hindi yung kung ano-anong ginagawa ninyo dyan. Rape case. Diyos ko po, rape case nyo. Ikaw kasi, hindi naka-experience ng ganun kasi nga ikaw, jumatol sa may Diyos someone else. Kasi wala naman magkaka-interest sa ears. Ano? At saka bakit hindi mo sugsugin yung rape case na yun? No? Walang complainant, mali ang address, no? Iniba ng address para pag pinadala, yung sulpina hindi maka-attend para mawarrant. Ganon ang naging eksena. Hindi pinadala mismo dun sa taong idinimanda, dun sa asawa ni Kong Luistro, hindi dun pinadala sa ibang lugar para nga naman hindi maka-attend at para naman mawarrant. Ganon. Kagaya nyo, di ba? Inimbita kayo sa TRICOM, tapos kayo nagkandaligaw-ligaw, sa Supreme Court kayo nagpunta. O, di ba? Kaya yung nag-content nito, sa uulitin, huwag yung gawing source ito, wala pa itong napapatunayan. Promise, trust me. Kahit nga exam niya, hindi magpasa eh. At saka huwag kang magsalita ng makapal ang mukha. Speaking of makapal ang mukha, mas makapal ang pagmumukha mo, pumatol ka sa may asawa. Yun ang tinatawag na makapal ang mukha. At saka, bakit mo pinapakailaman yung issue ni Luistro? Nakadepende ba sa ibinabayad sa'yo? Kahit nga yung galis mo sa binti, hindi namin pinapakailaman. Tapos makikialam ka sa issue na may issue. At saka yung utang, hindi yun ginagamit para pang depensa dun sa issue ng confidential fund ni BP Sara. Ang usapin ay about kay BP Sara, hindi kay Kong Luistro. Ang gagawin nyo lang ay kailangan yung sagutin kasi nasa inyo ang burden of proof na walang ninakaw yung sinusuportahan nyo.